Malaki ang problema ni Jonas. Natanggal kasi siya sa trabaho at hindi niya alam kung paano iyon sasabihin sa kanyang misis. Marami pa naman silang bayarin sa katapusan ng buwan, kaya tsak nabubungangaan na naman siya ng kanyang misis. Halos mabaliw na siya kakaisip kung saan siya maghahanap ng trabaho na makakapasok siya kaagad. Pauwi na sana siya sa bahay nila nang magtagpo ang landas nila ng ninang nila sa kasal na si Ellen. Kung tutuusin, alanganin pa itong maging ninang sapagkat halos magkasing edad lang ito at ang kanyang misis. Sa katunayan, hindi rin niya ito tinatawag na ninang. Hindi pa rin ito nagbabago. Galante pa rin ito at nagawa pa siyang ayain na kumain muna ng tanghalian. Ang pagkakaalam niya, mayaman ito at wala yatang balak na mag-asawa. Kita naman sa mga kilos nito na anak mayaman nga ito. Kumikinang ang alahas sa katawan at talaga namang maganda. Nung una, wala lang naman iyon sa kanya. Masarap ang pagkaing pinagsaluhan nila habang sila ay nagkukwentuhan. Sinabi nito na sa susunod, papasyal ito sa bahay nila nang sa ganoon. Magkita naman ito at ang kanyang misis. Hanggang sa nabanggit ni Jonas sa babae na natanggal nga siya sa trabaho at hindi niya alam kung paano iyon sasabihin sa dragona niyang misis. Narinig niya ang biglang pagtawa ng ninang Ellen nila sa narinig. Nagtaka naman siya kung bakit hanggang sa may inalok itong trabaho sa kanya. Ayon dito, sasamahan lamang daw niya ito sa kung saan at magkakaroon siya ng malaking sahod. Sa katunayan ay magbibigay pa di umano ito ng cash advance sa kanya kung talagang kailangan niya ng pera ng araw rin na iyon. Sa narinig, kaagad nagkaroon ng pag-asa si Jonas. Mukhang solved na ang kanyang problema. Wala mang ideya si Jonas kung ano talaga ang eksaktong trabaho ang inalok sa kanya ng ninang nilang si Ellen. Hindi na mahalaga yun. Hindi naman sigurado siya mapapahamak. Sasabihin na lamang niya sa kanyang misis na magiging driver na siya ni Ellen. Nakita kasi niyang may dalang sasakyan si Ellen at ito pa mismo ang nagmamaneho. Marunong siyang magmaneho ng sasakyan kaya alam niyang maniniwala rin ang kanyang misis. O baka nga iyon talagang magiging trabaho niya kay Ellen. Lalo pa at sinabi nitong sasamahan lamang niya ito kahit saan man ito pumunta. Mukhang ang galit ng kanyang misis na wala nang sinabi niyang mas malaki ang sahod niya kay Ellen. Alam naman ito na talagang mayaman si Ellen kaya hindi imposibleng makakapagsahod nga ito ng malaki. Lalo at ninang nila ito sa kasal. Naghanda na si Jonas sa trabaho. Lunes ang unang araw niya kaya pumunta na siya sa address na ibinigay ni Ellen sa kanya. Hindi na siya nagtaka kung bakit ibang address naman ang ibinigay nito bukod sa address nito noon. Malamang ay maraming property si Ellen. Nang marating niya ang malaking bahay, tahimik iyon kaya kaagad na siyang nag-doorbell. Ilang saglit pa, pinagbuksan na siya ng isang may edad ng babae. Kaagad niyang sinabi ang pakay niya, kaya naman pinapasok siya ng ginang. Iginiya siya nito sa sala ng bahay, tsaka hanggang sa pumanhik na ito ng hagdan at sumunod naman siya. Sinabi ng ginang na katukin na lamang niya ang pinto ng silid na nasa harap niya. Pagkuhay umalis na ito sa kanyang harapan. Kumatok nga siya sa pinto at narinig ang sinabi ni Ellen na buksan lamang niya iyon. Nang bumukas ang pinto, nagulat pa siya sa kanyang nadatnan. Nagpapamasahe si Ellen sa isang babae na naka-uniforme. Nakadapa ito sa kama. Natatapan lamang ng tuwalya. Nang makita siya, sinabi nito sa babaeng lumabas na. Napalunok si Jonas. Hindi alam kung mahihiya ba siya o ano. Para kasing ang bastos ng dating niya sa ganoong tagpo. Ngunit nang makalabas ang babae, walang ano-anong bumangon si Ellen. Napaiwas tuloy siya ng tingin dito. Mabuti naman daw at dumating na siya at may lakad ito. Halos lumuwa ang mga mata ni Jonas. Nagayos lang naman sa kanyang harapan si Ellen. Parang siya pa yata ang nahihiya sa kanyang mga nakikita. Hindi na tuloy siya nakaimik hanggang sa bumiyahe na nga sila. Siya nga ang nagmaneho ng sasakyan habang nasa tabi naman niya si Ellen. Panay ang pagpuna nito kung bakit siya tahimik. Napatikhim tuloy siya
Ngunit hindi mawala-wala sa kanyang balintataw ang imahe nito kanina. Lalaki siya at tila nawawala sa sarili nang dahil lamang doon. Sino ba namang lalaki ang magiging normal pa? Kung makita ang ganoon, halos magwala tuloy ang bagay na iyon sa kanya. Nang araw na iyon ay sa kasino pala sila pupunta. Doon ay nagwaldas ng pera sa sugalan si Ellen. Nanalo rin ito kaya nang pauwi na sila, binigyan siya nito ng balato. 10,000 rin iyon kaya tsak na masisiyahan ng kanyang misis. Napaka-easy money naman ang trabaho niya at maswerte siya. Ngunit nagulat si Jonas nang hindi siya pinayagang umuwi ni Ellen. Doon na lamang daw siya matulog at ang mas nakakagulat pa, doon daw mismo sa silid nito. Ano naman kayang ibig sabihin ni Ellen? Bakit nito gugustuhing matulog siya sa silid nito? 9:00 na ng gabi, kaya pumayag na rin si Jonas na doon na lamang matulog sa bahay ng ninang nilang si Ellen. Nag-text na lamang siya sa kanyang misis na baka kinabukasan pa siya makakauwi. Pinatay na niya ang kanyang cellphone at tsak, tatadda rin na naman siya ng tawag ng kanyang misis at magtatanong lang ito ng mga dahilan. Buong akala niya, lalatag lamang siya ng banig sa sahig ng silid ni Ellen. Ngunit ipinaglabas pa siya nito ng unan sa mismong tabi nito. Kapansin-pansin din ang kakaibang tingin nito sa kanya ng mga oras na yun. At tubili man, naupo na siya sa malambot nitong kama. Naguguluhan pa rin siya. Ginagawa ba ni Ellen yun dahil ninang naman nila ito sa kasal? O baka may iba pang dahilan? Natutokso pa naman siya lalo pat manipis at maiksi lamang ang suot nitong pantulog. Nahiga na siya at hindi na rin siya mapakali. Naaamoy kasi niya ang mabangong halimuyak ni Ellen. Bagong ligo pa naman ito at pinatuyo lang ng blower ang buhok. Talagang tinatabla ng pagiging lalaki ni Jonas. Mukhang makakalimot siya sa kanyang misis, pero syempre behave lang siya. Baka nga wala lang iyon para kay Ellen. Ngunit napamulat na lamang ng mata si Jonas nang maramdaman ang palad ni Ellen. Para bang may gusto itong gawin. Madilim na tanging ilaw na lamang ang nagagaling sa lampshade ang nagsisilbing liwanag sa silid na yon. Buong akala yata ni Ellen, mahimbing na ang kanyang tulog. Ang hindi nito alam, ramdam na ramdam niya pa ito. Bigla ay para tuloy siyang sinilaban sa sobrang init na kanyang nararamdaman. Alam niyang naririnig ni Ellen ang mabilis niyang paghinga. Hanggang sa dinama ni Ellen ang bagay na iyon sa kanya. Payag ka bang maging isa ito sa trabaho mo? Hindi na mahirap, malaki pa sahod, at higit sa lahat, magugustuhan mo pa. Puno ng lambing ang boses nito na talaga namang inaakit siya ng husto. Siyempre lalaki lang siya, kaya nawala na siya ng pagpipigil. Hinawi niya ang kamay ng babae, at saka mabilis na bumangon, at ito ay niyakap. Nagtama ang kanilang mga mata at wala nang patumpik-tumpik pa ay inangkin niya ang labi ni Ellen. Bahala na ang lahat pero talagang hindi na siya makakapagpigil. Sino ba namang tatanggi sa alok ni Ellen? Magandang oportunidad na iyon at sisiguraduhin na lamang niya na hindi iyon mabibisto ng kanyang misis. Ilang sandali pa, ginawa niya ang bagay na talaga namang makakapagpabaliw kay Ellen. Halos mabaliw-baliw na nga si Ellen ng mga oras na yun. Hindi malaman ang gagawin. Kaya naman nang maramdaman niyang malapit nang marating ni Ellen ang dulo, agad siyang huminto. Upang mag-isa naman sila ngayon. Ngunit agad siyang pinigilan ni Ellen. Dahil ito naman ang gumawa ng bagay na makapaghahatid sa kanya sa dulo. At hindi lang yun, ang makapagpapabaliw din sa kanya. Hindi halos niya lubos maisip na sa isang iglap lamang, mangyari ang bagay na iyon sa pagitan nila ng kanyang ninang. Baka nga blessing in disguise na lang din na naging ninang nga nila ito sa kasal. Walang katulad na saya ang naramdaman ni Jonas ng mga oras na yun. Tiyak na wala namang nakakarinig sa kanila. Bukod sa malalim na ang gabi, tiyak na tulog na ang mga kasambahay. Hindi na nga halos mapigil ni Jonas na makalikha ng ingay. Kay gandang pagmasdan ni Ellen. Ilang sandali pa, nagpasya sila ni Ellen na umpisahan ng gawin ng totoong laban.
laban na parehas nilang mararating ang dulo. Muling inabot ni Jonas ang labi ni Ellen. Ilang minuto silang naghalikan at pagkatapos nun, hindi na malaman ni Ellen ang gagawin niya. Hindi alam kung saan ibabaling ang ulo. Hindi alam kung saan kakapit. Hingal na hingal silang pareho. Walang katulad na saya ang kanilang pinagsasaluhan. At talaga namang sulit na sulit ang mga pawis na nawala sa kanila sa kalagitnaan ng gabi. Napasubsob na lamang siya kay Ellen. Bahagyang natawa sapagkat hindi siya makapaniwala na mangyayari iyon sa tanang buhay niya. Ngayon lang yata niya naranasan ng ganoon katindi. Pagkatapos noon, nagpasya na silang matulog. Maaga siyang uuwi kinabukasan sa bahay nila. Ngunit babalik din kaagad sa bahay ni Ellen. Ihatid lamang niya ang pera sa kanyang misis. Kinabukasan nga, nagpaalam na umuwi muna si Jonas. Naglambing pa si Ellen sa kanya. Sayang daw at hindi sila nagising ng madaling araw. Sana raw, naulit pa nila iyon. Ngunit babawi na lang daw sila pagbalik niya. Dinagdagan naman ito ang 10,000 binigay nito sa kanya. At masaya na siyang iuwi sa kanila ang 15K na bigay ni Ellen. Masyadong galante, kaya sulit naman ang kanyang performance. Talagang makakaipon sila ng malaki ng kanyang misis kapag nagpatuloy ang ganoong pangyayari. Hindi niya na kailangang magbanat pa ng buto para magtrabaho. Pagmamaneho lang sa sasakyan at may-ari ng sasakyan ang tatrabahuhin niya. Napakagandang trabaho. Nang makauwi sa bahay, halata ang pagod ni Jonas. Mukhang bad trip pa nga ang kanyang misis at kaagad siya nitong tinalakan. Bakit daw nakapatay ang cellphone niya ng magdamag? Imbis na sagutin, iniabot na lamang niya rito ang pera ng buo. Natigilan naman ito at bahagyang kumalma. Mabuti naman at nakapag-cash advance ka. Naniningil na kasi ang mga pinagkakautangan natin. Wika nito, kaya naman tumungo na siya sa kanilang silid upang maligo at magbihis. Mabilis lang siyang naligo at pagkatapos, sinilip ang kanilang anak na nasa crib nito. Pagkuway inalok na siyang kumain ng kanyang misis. Bakit ginabi kayo ni Ellen? Saan ba siya pumupunta at gabi ka na kung umuwi? Maya-maya ay tanong ng kanyang misis. Hindi nito matawag na ninang si Ellen kapag wala naman sa paligid ang babae. Sa kasino, malaki ang napanalunan niya kaya binalatuhan niya ako. Kaya nga hindi na rin ako nakauwi kagabi kasi pagod na rin tsaka puyat. Sagot niya sa asawa. Pa rin pala nagbabago si Ellen. Sugalera pa rin pala. Mabuti binalatuhan ka niya. Dati kasi ang kuripot niya ni. Tsaka ilan naman ang balato niya sa'yo? Simpleng tanong pa nito sa kanya habang nilalantakan niya ang niluto nito. Yung binigay ko sa'yo, balato niyang lahat yan. Napaangat naman ito sa narinig. Talaga? Ang laki naman. Ibig sabihin may sasahurin ka pa sa kanya. Hindi ito cash advance sa sahod mo? Nagagalak pang sunod-sunod na tanong ng asawa. Kahit kailan talaga, mabilis amuhin ng kanyang misis pagdating sa pera. Tumango na lamang siya rito at nagpatuloy sa pagkain. Ang hindi nito alam, may kakaibang ganap sa pagitan niya at ni Ellen. Pero syempre hindi niya yung sasabihin sa asawa. Malupit nga yung sikreto at siyak na gera kapag nalaman nito ang tungkol dun. Ang mahalaga naman kasi napapasaya niya ito sa perang bigay niya. Katapos niyang kumain, tsaka niya sinabi sa asawa na babalik din siya agad sa bahay ni Ellen at baka may lakad na naman ito. Humirit pa nga ito sa kanya sa loob ng kanilang silid. Ngunit hindi niya na napagbigyan pa. Ilalaan na lamang niya ang kanyang lakas kay Ellen mamaya. Bahagya namang nagtampo ang kanyang misis. Ngunit wala na ring nagawa nang magpaalam na siya rito. Hinalikan muna niya ang anak bago tuluyang umalis. Hinabol pa siya ng kanyang misis at tinanong kung makakauwi ba siya mamayang gabi. Siyempre hindi siya sigurado, kaya sinabi na lamang niya na tatawagan na lamang niya ito mamaya. Pagdating nga sa bahay ni Ellen, mukhang inip na itong naghihintay sa kanya. Wari niya ay tila galit yata ito't nagtatampo pa na pumasok sa silid nito. Natili naman siya sa sala, ngunit hindi rin nagtagal at tila inis na tinawag na siya ni Ellen sa loob ng silid nito. Nagtaka tuloy siya kung bakit ito nagkaganoon. Nang makapasok sa silid ng babae,
Kaagad niya itong tinanong kung ano ba ang problema at tila wala yata ito sa mood. Kanina pa ako naghihintay sa'yo. Akala ko ba saglit ka lang sa inyo? May ibang tono ang pananalita nito na hindi niya maintindihan. Ellen, kumain pa kasi ako at hindi niya na natapos ang sasabihin. At ano, tinabihan mo pa si Loisa? Napaurong siya sa narinig. Tila yata wala na iyon sa kanilang usapan. Ano naman dito kung anong ginawa niya sa bahay nila? Ano naman kung tinabihan niya ang misis niya? Gusto niyang sabihin, ngunit itinikom niya ang bibig niya. Bigla kasi ay nakaramdam siya ng inis sa inaakto nito. Sa pananahimik niya ay tila natauhan ng babae. Kaagad na umamo ang mukha nito at siya'y nilapitan. Pasensya ka na. Alam mo naman na nalulungkot ako mag-isa tsaka na-miss kita kaagad. Malambing na ang boses nito na nagawa pang haplusin ang kanyang dibdib. Napayakap na rin ito sa kanya at alam niya na kung saan patutungo ang tagpong yun. Hindi muna tayo alis ngayon. Susulitin muna natin ang araw na to. Para kasi ako na-addict sa'yo simula pa kagabi. Pabulong nitong wika. Sa narinig, kaagad na nag-init si Jonas. Naroon ang kagustuhan na parusahan ng babae, lalo pa sa mga sinabi nito kanina. Kaya naman doon mismo sa sahig, inihiga niya si Ellen. Hindi nagtagal, natagpuan ni Jonas ang sarili na ginagawa na naman ang bagay na iyon kasama si Ellen. Sumapit nga ang tanghali na pagod si Jonas. Paano ba naman ay inubos lahat ni Ellen ang kanyang lakas? Nag-ayos na sila ng kanilang mga sarili at nang makakain na ng tanghalian. Kanina pa kasi kumakatok ang kasambahay ni Ellen, naluto na raw ang pananghalian. Tagatak ang pawis nilang pareho at gulong-gulo pa ang buhok ni Ellen. Sinabunutan ba naman niya ito kanina ng ilang beses sa sobrang panggigigil niya rito? Tila wala pa rin itong pagsasawa at talaga namang sinabihan pa siya na mamaya na lang daw ulit. Gusto niyang matawa. Adik na nga ang babae. Pinagsaluhan nila ang tanghalian na talaga namang pareho silang gutom. Mainit na sabaw ng bulalo na talaga namang nagpabalik ng lakas ni Jonas. Marami pang nakahain nang may biglang tumawag sa telepono sa sala. Dinala pa iyon ng kasambahay ni Ellen sa hapag. Kaya naman sinagot ng babae ang tumawag. Mukhang may lakad ito kasi nang matapos sila sa pagkain, inaya siya nitong umalis. Nagbihis lang muna ito saglit pagkuway umalis na silang dalawa. Noon ay napag-alamanan niya na kaibigan pala nito ang kaninang kausap sa telepono. Isang babae rin na maganda, maputi at makinis ang katawan, ang minit ni Ellen. May kasamang lalaki ang babae. Sa tansyan niya, kasing edad niya yun. Kapansin-pansin ang malagkit na tingin ni Ellen sa lalaki. Ngunit ang hindi naman niya napansin na ganoon din pala kalagkit ang tingin na iginagawad sa kanya ng babaeng kaibigan ni Ellen na si Rose. Sa isang iglap, natagpuan na lamang ni Jonas na nasa isang hotel na silang apat. Mukhang nagkakatuwaan ang dalawang babae at sa iisang room lang talaga sila pumasok. Nagtaka siya sapagkat doon ay naghihintay na ang inumin at may apat na baso. Tsak na maglalasing sila. Naisip naman niya ang kanyang misis. Hindi na naman siya makakauwi sa pagkakataong yun. Masaya silang nag-inuman at dinig na dinig ni Jonas ang sinabi ng dalawang babae na magpapalit di umano ang mga ito ng partner. Pailing na lamang si Jonas at natuon ang pansin niya kay Rose na noon ay nag-iinit na rin yata. Kay gagandang mga babae, mga mayayaman. Ngunit hindi niya lubos maisip na ganito pala ang mga ito. Sino ba naman si Jonas para tumanggi? Maganda si Rose. Kaya naman agad na itong binigyan ng halik ni Jonas. Wala na silang pakialamanan ng mga oras na yun. Hindi nagtagal, nagawa na niyang dalhin sa kalapit na kama si Rose. Halos hindi na siya makapaghintay pa. Ilang segundo pa, ay nasa dulo na naman si Jonas. Nakalimutan na naman niya ang kanyang misis na Chuck na naghihintay ng kanyang tawag. Hindi nga nagtagal, tumunog ang kanyang cellphone. Imbis na sagutin, kinuha yun ni Rose at saka pinatay. Istorbo raw. Gayunpaman, ay talaga namang sumaya si Jonas. Yun nga lang ay tila na konsensya siya sa malaking pagbabago sa buhay niya sa loob ng ilang araw. Para bang ibang-iba na siya, tila wala na siyang mukhang ihaharap sa kanyang asawa.
Napabuntong hininga siya at nag-isip. Kailangan yata'y umatras na siya sa usapan. Mahal niya ang asawa niya kahit bungangera pa ito. Mahal niya rin ang anak niya. Para sa mga ito ang lahat ng ginagawa niya. Kaya nagpa siya si Jonas. Bukas na bukas rin, titigil na siya. Bahala na pero kailangan na niyang lumayo sa ganoong gawain. Di maganda na kung sino-sinong babae na lang ang itinutulak ni Ellen sa kanya. Para na siyang robot. Oo nga at pabor sa kanya pero nakukonsensya naman siya. Kinabukasan nga, bago sila tuluyang umalis sa hotel room na iyon, ay nakatanggap siya ng pera galing kay Rose. Nagpasalamat siya at mayroon na naman siyang iuwi sa kanyang pamilya. Pagdating sa bahay ni Ellen, hindi na siya nagpaalam. Sakto at pinapauwi na siya ng mga magulang niya sa probinsya. Nang makauwi sa bahay nila, ay inaya na nga ni Jonas ang asawa niya sa probinsya. Doon na lamang siya magtatrabaho kasama ang mga kapatid niya. Mabubuhay rin sila doon. Makalayo lamang siya kay Ellen. Himalang napapayag naman ang kanyang misis. Sawa na rin daw ito sa buhay doon sa Maynila. Pinutol niya na lahat ng kontak niya kay Ellen. Ngiti-ngiti siya at marami-rami na rin siyang alahas na nakuha sa silid nito bago siya umalis. Sa dami ng alahas ni Ellen, imposibleng mabilang pa nito yun. Ipampapatayo na lamang niya iyon ng tindahan sa kanilang probinsya. Kabuhayan na rin nila iyon ng kanyang asawa.